Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 4121. Si Welles ay nakagawa na ng isang dosenang mga hakbang ang layo at ang iba ay sumunod sa likuran niya. Pinaikit ni Shax ang kanyang ngipin na may galit na hitsura sa kanyang mukha. Ang isang mandirigma na medyo palakaibigan sa Welles ay nagsabi ng walang magawa, mabuti. Kahit na ano, walang pinsala sa pagiging maingat. Hindi ito isang malaking pakikitungo na mag-aaksaya ng ilang oras pa rin. Ituring lamang natin ito bilang presyo na babayaran para maging ligtas. Panipi. Kinutya ni Shax, hindi pa rin nasisiyahan tungkol dito, hindi mo ba masasabi na sinusubukan lang niyang ipakita sa pamamagitan ng paggawa ng isang kalsada ngayon? Kinamumuhian ko ang mga taong gustong magsagawa ng isang kilos. Bakit ko sasayangin ang aking oras upang mapaunlakan siya? Ang mas Shax ay nagsalita, ang galit na nakuha niya. Napapikit niya ang kanyang kamao ng mahigpit habang nakatitig siya sa likod ni Welles. Ang tao ay nagbuntong hininga ng walang magawa, dapat mo lang sundin. Hindi ako maglakas loob na lumibot sa masasamang kapatagan na nag-iisa. Pagkatapos nito, lumingon ang lalaki at sinundan si Welles. Siya ay pala kaibigan sa Shax, ngunit walang paraan na aalis siya sa koponan para sa kapakanan ni Shax. Ang pag-iwan sa koponan sa isang lugar na tulad nito ay pagpapakamatay. Sa sandaling iyon, bigla niyang pinalawak ang kanyang mga mata na parang nakakita siya ng isang bagay na nakakatakot. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng bahagya. Ganap na galit si Shax, at ang kanyang mga mata ay ganap na naayos sa Welles. Hindi niya napansin kung gaano kakaiba ang kanyang kaibigan na kumikilos. Gayunpaman, mabilis siyang nakarinig ng isang sigaw ng raspy, "Hoy! Magmadali ka at iwanan ang lugar na iyon." Ang tinig ng lalaki ay napuno ng kakilakilabot, at mabilis itong nakakaakit ng pansin ng lahat. Hindi pa tumigil ang paglipat ni Welles, ngunit hindi pa siya malayo. Nang marinig niya ang tinig ng lalaki na iyon, lumingon din siya upang tumingin din. Mapahamak. Ano ang impyerno? Shax, magmadali at makarating dito. Sinabi ng isang lalaki na pulang damit. Ang taong nagbigay ng payo sa Shax kanina ay nagkaroon ng isang maputlang pagtingin sa kanyang mukha. Bumagsak siya at frantically tumakbo patungo sa grupo. Nagulat si Shax sa kanilang mga ekspresyon. Sa pagtingin sa kanilang mga kakaibang ekspresyon at pakikinig sa kanilang sinasabi, malinaw niyang napagtanto na may mali sa paligid niya. Gayunpaman, wala siyang naramdaman. Walang kahit isang solong pahiwatig ng nakamamatay na hangin sa paligid niya. Tumalikod siya, ngunit ang lahat ay walang laman. Ang naramdaman niya ay isang magaan na simoy. Ano ang nangyari? Bakit? Malinaw na natakot si Shax sa puntong iyon. Nang tanungin niya ang tanong, ang kanyang mga labi ay nanginginig ng bahagya. Sumimangot si Jack habang malamig na sinabi niya, "Tingnan ang iyong mga paa." Dali-dali na tumingin si Shax upang malaman na ang kanyang mga binti ay biglang puno ng mga ubas. Mayroong kahit nakakaibang makulay na mga bulaklak sa mga ubas na iyon. Kahit na mas nakakatakot ay ang katotohanan na ang kanyang mga binti ay nabubulok. Ang mga halaman ay nilamon ang kanyang katawan. "Arg!" Sigaw ni Shax sa paghihirap. Nagsimula siyang mag-atubiling pakikibaka at sinubukan niyang i-rip ang mga ubas sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, ang mga ubas na iyon ay tila gawa sa bakal. Wala siyang magawa kahit gaano kahirap ang sinubukan niya. Matapos makipaglaban ng walang kabuluhan, nagsimulang humingi ng tulong si Shax, "Tulungan mo ako. Iligtas mo ako." Tulad ng sinabi niya na, sinusubukan pa rin niyang ilipat ang kanyang mga binti. Gayunpaman, hindi niya makontrol ang kanyang mga binti kahit gaano kahirap ang sinubukan niya. Kabanata 4122. Tumingin si Jack kay Shax at agad na hinaila ang kanyang taybak mula sa mastasa na binhi. Maaari man o hindi siya magtagumpay, susubukan pa rin niya ito. Pagkatapos ng lahat, wala siyang anumang salungatan sa Shax. Gayunpaman, bago pa man siya magawa, ang mga ubas ay mabilis na lumago at biglang nag-crawl ng katawan ni Shax. Sa sandaling iyon, ang Shax ay ganap na nakabalot ng mga brown vines. Ang mga kakaibang bulaklak na nasa mga ubas ay patuloy na kinain ng katawan ni Shax. Siya ay nagpupumilit lamang ng kaunti pa bago siya tumigil sa paglipat. Ang kanyang katawan ay mabilis na nabigo. Ang pagkuha lamang ng dalawang hininga ay nadama tulad ng isang kawalang hanggan. Ang katawan ni Shax ay nabulok na ng labis na siya ay halos wala na. Sa oras na sinubukan ng sinumang tumulong, huli na. Ang paningin ay masyadong kakaiba. Natagpuan nila ang kanilang sarili na hindi sigurado sa kung ano ang gagawin. Ang bangkay ni Shax ay bumagsak sa lupa. Ang mga kakaibang bulaklak ay mukhang mas masigla. Isang banayad na simoy ang sanhi ng mga ito sa kalaw-angin. Ano yon? Hindi ko alam.
Welles, di ba? Sumimangot si Welles bago siya nagbuntong hininga. Tumingin siya sa bangkay ni Shax at tumahimik sandali. Hindi niya nagustuhan ang taong iyon, ngunit hindi siya nasisiyahan na ang lalaki ay namatay na rin. Naalalahanan na niya si Shax, ngunit tumanggi si Shax na makinig sa kanya. Kung sinundan lamang ni Shax ang Welles sa sandaling ito. Naglakad palayo si Welles, hindi ito mangyayari. Malamig na sinabi ni Welles, isang masamang hayop. Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Isang masamang hayop. May mga masasamang hayop na ganyan. Ang bagay na iyon ay malinaw na mukhang isang halaman na kumakain ng tao. Sumimangot si Welles, lahat kayo ay nakakaalam tungkol sa mga patakaran ng masasamang kapatagan. Hindi mo ba alam na? Nakita ko pa ang mga masasamang hayop na mukhang mga bato. Panipi. Kung hindi ko ito napansin kanina, kung gayon kami ay nagkakaproblema. Kung ang ilan ay mukhang mga bato, normal lamang na maging mga hayop na mukhang mga ubas. Walang magulat. Lahat ay nakaramdam ng isang chill na bumaba sa kanilang gulugod pagkatapos nito. Ang nangyari kanina ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanilang isipan. Ang taong nasa pulang damit ay nagsabi, ngunit bakit hindi naramdaman ni Shax ang anumang panganib ngayon? Hindi man lang siya nakakaramdam ng sakit. Ito ay masyadong. Hindi niya alam kung paano ilarawan ito. Kung hindi nila paalalahanan siya, hindi rin alam ni Shax na ang kanyang mga binti ay nagsisimula ng mabulok. Ang lahat ay nangyari nang walang napansin. Walang nakakaalam kung paano inatake ang Shax at nang magsimula ito. Si Shax ay wala sa rurok ng lakas sa kanilang grupo, ngunit siya ay itinuturing na malakas. Kahit na hindi niya alam na siya ay inatake. Kung ito ay alinman sa iba, magiging pareho ang bagay. Ang pag-iisip lamang tungkol sa ginawa ng kanilang mga ekspresyon na solemn na. Ang mga labi ng isang tao ay nanginginig tulad ng sinabi niya, lahat ba ay mananatili dito? Sigurado ka bang may isang masamang hayop lamang? Iyon ay nagsilbing paalala para sa lahat. Nagpalitan ng hitsura sina Jack at Welles, at agad na umalis sa lugar. Dinala nila ang lahat at patuloy na sumulong para sa 1 kilometro bago sila tumigil para sa isang maikling pahinga. Lahat ay may madilim na hitsura sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay nangyari ng bigla at nakakagulat. Kabanata 4123. Ikinalulungkot ko ito, hindi ako dapat pumasok. Dapat ay nakinig lang ako sa aking kapwa alagad. Ito ay masyadong mapanganib dito, kung nasa sapatos ako ni Shax, ang parehong bagay ay nangyari sa akin. Ethan, ang masasamang hayop na iyon ay masyadong kakaiba. Tulad ng sinabi niya iyon, ang kanyang tinig ay nanginginig ng bahagya. Mahinang bumantong si Welles. Sinabi niya sa lahat kung ano ang sinabi niya kay Jack kanina, at sinabi na ang isang mandirigma sa rurok ay nahulog din para dito. Ang mga ekspresyon ng lahat ay nakasored. Tumangala si Lorraine kay Jack bago bumulong, Jack, kung ang masamang hayop na iyon ay umaatake sa iyo, makakaya mo bang harapin ito? Umiling-iling si Jack, hindi ko alam. Totoo iyon. Kahit na siya ay tiwala sa kanyang mga kasanayan, ang nangyari kanina ay sobrang kakaiba. Ang nakakatakot na bagay ay hindi ito naramdaman ni Shax nang magsimulang mabulok ang kanyang mga paa. Hindi matiyak ni Jack kung makakaya niya ito. Hindi niya alam kung nais ba niyang maramdaman ito. Nang hindi nararanasan ito para sa kanyang sarili, hindi makapagbigay ng magandang sagot si Jack. Nakakagulat si Lorraine sa sorpresa. Sa kanya, si Jack ay halos may kakayahang anupaman. Patuloy siyang naganap ang mga himala, ngunit kahit na sinabi ni Jack na hindi niya alam. Malinaw kung gaano mapanganib ang lugar na ito. Sa sandaling iyon, may nagtanong, Welles, gaano karaming mga masasamang hayop sa antas na iyon ang nakatagpo mo dati? Ngumiti si Welles ng Riley at sinabi, nakilala ko lang ang isa. Nagawa kong mabuhay dahil ang ganitong uri ng masamang hayop ay tila hindi na umaatake pagkatapos nilang kainin ang kanilang punan. Wala itong kinalaman sa aking kasanayan. Binigyang diin ni Welles ang bahagi tungkol sa pagkain, at lahat ay nanginginig sa takot. Gusto kong bumalik. Pakiramdam ko ay mas mapanganib ang masasamang kapatagan kaysa sa naisip ko. May kinakabahan na sinabi. Kahit na sinabi ni Welles na ito lamang ang kanyang pangalawang beses na nakakakita ng isang masamang hayop na ganyan, wala itong ginawa upang mapawi ang kanilang takot. Ito ay isang bagay na marinig tungkol dito, ngunit pagkatapos na masaksihan ito ay isang bagay na hindi nila malilimutan. Tumingin si Welles sa lahat, anuman, hindi ko pipigilan ang anuman sa iyo na bumalik. Hindi ko rin ako babayaran. Matapos niyang sabihin iyon, ang ilang rustling ay maaaring marinig sa paligid nila. Lahat sila ay biglang tumangala. Sumimangot si Jack habang agad na naramdaman niya ang panganib. Nagreaksyon si Welles sa susunod na sandali, hindi maganda. Kami ay napapaligiran ng maraming masasamang hayop. Maraming mga berdeng figure ang nagsimulang sumunod sa kanila.
Ang mga berdeng figure na iyon ay hindi lamang nagmumula sa isang direksyon ngunit mula sa lahat ng dako. Imposibleng umatras sa anumang direksyon. Ang mga berdeng numero ay ganap na nasil ang kanilang pag-urong, maliban kung ang lahat ng mga ito ay nagpasya na atake sa parehong direksyon upang masira. Ano ang nangyayari? Bakit ang napakaraming masasamang hayop ay biglang tumalikod? Hindi ito tama. Sigaw ni Welles. Kahit na matapos ang pagpasok ng masasamang kapatagan ng maraming beses, hindi pa niya nakita ang napakaraming masasamang hayop na magkasama. Bukod dito, ang mga hayop na iyon ay biglang lumitaw mula sa lahat ng mga direksyon at lahat ay umaatake sa kanila. Ito ay malinaw na isang bitag. Ang masasamang hayop ay may katalinuhan. Ang tao sa mga pulang damit ay lumingon at sinabi. Umiling-iling si Welles, batay sa alam ko, ang mga masasamang hayop ay may kakayahang pumatay. Hindi sila may kakayahang isipin. Iyon ay naging sanhi ng lahat na maging mas mabigla. Kung wala silang katalinuhan, kung gayon bakit biglang lumitaw ang napakaraming masasamang hayop? Bukod dito, sinabi ni Welles na ang mga masasamang hayop ay isang pangkaraniwang termino lamang. Wala silang parehong hitsura o kakayahan. Kabanata 4124. Sa sandaling iyon, ang mga masasamang hayop na nagmamadali ay mukhang isa't isa. Mayroon silang berdeng balat at mukhang katulad ng mga tao. Gayunpaman, ang kanilang mga paa ay mas mahaba, at mayroon silang mga pulang mata at hindi kapani-pani walang mahabang ngipin. Mukha silang hindi kapani-pani walang bisyo. Lahat, huminahon ka. Pupunta kami sa timog. Mahinahon na sabi ni Jack. Sa katotohanan, walang sino man ang may alam tungkol kay Jack. Ang alam nila ay ang Welles ay tila magalang sa kanya, at regular na tatalakayin ang mga bagay sa kanya. Kaya, marahil siya ay medyo malakas. Sa sandaling iyon, ang kanyang mahinahon na tono ay tulad ng isang utos bago ang labanan. Sinimulan ni Jack na bumuo ng hindi mabilang na mga seal gamit ang kanyang mga kamay, at lumitaw ang isang chain ng kaluluwa. Sumayaw ito sa hangin, at inabot niya upang kunin ito. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso habang papunta siya sa timog. Sa sandaling iyon, wala nang naisip si Jack tungkol sa anumang bagay habang siya ay tumingin mismo sa timog. Sumama ka sa akin. Sa sandaling sinabi niya na, 11 tao ang sumunod kay Jack at nagmamadali sila patungo sa timog. Lamang kapag sila ay lumapit sa masasamang hayop ay si Jack at ang natitira ay malinaw na nakikita kung paano sila tumingin. Nagkaroon ng isang malakas na nabubulok na amoy na nagmumula sa harapan na parang nagmumula sa isang bangkay na nabubulok sa loob ng 100 taon. Ang amoy ay naging sanhi ng pagsimangot sa lahat. Ang madilim na berdeng balat ay may isang translucent na likido dito. Ang pagtingin sa sanhi ng isa sa gagong. Ang mga hindi mahawakan ito pati na rin agad na nagsusuka matapos na salakayin ng parehong amoy at paningin. Ang mga zombie na tulad ng masasamang hayop ay may hindi kapani-pani walang matalim at madugong ngipin. Para bang kumain na lang sila. Nagdulot ito ng lahat sa kakilakilabot. Kahit na si Welles ay kailangang sumimangot sa paningin habang nagdidilim ang kanyang ekspresyon. Hinampis ni Jack ang kanyang kadena, at ang kadena na may madilim na pulang runes dito ay bumagsak mismo sa dalawa sa mga masasamang hayop na may napakalaking alon ng enerhiya ng kaluluwa. Dalawa sa mga masasamang hayop ay sumabog sa mga piraso. Si Welles ang pangalawa sa pag-atake. Nilalayo niya ang kanyang taybak sa isa sa mga piraso, at sinampal ito mismo sa braso nito. Crack! Ang taybak na tinusok sa pamamagitan ng madilim na berdeng balat ng masamang hayop, ngunit pinamamahalaang lamang nito na tumusok sa kalahati nito bago ito matigil. Pinalawak ni Welles ang kanyang mga mata sa kawalan ng paniniwala. Kahit na ang mga hayop na mukhang pareho ay may pagkakaiba sa lakas. Malinaw na sinira ni Jack ang dalawang hayop na may isang kisap mata lamang ng kanyang kadena, ngunit ang sariling taybak ni Welles ay natigil sa isang braso. Ang masamang hayop ay nagpakawala ng isang dagandong bago niya maabot ang iba pang braso nito upang kumapit sa mukha ni Welles. Kahit na mahirap ang katawan ng hayop, hindi pa rin ito kapani-paniwala na mabilis. Sa isang flash lamang, ang mga claws nito ay nasa harap ng Welles. Kahit na si Welles ay hindi kapani-paniwalang nagulat, mabilis siyang gumanti habang inilipat niya ang kanyang ulo, bahagya na iniiwasan ang claw. Gayunpaman, ang amoy lamang ay halos sanhi ng pagkahilo ni Welles. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang amoy ay marahil ay nakakalason. Kung siya ay huminga ng sobra sa mga ito, maaari ring gasto sa kanya ang kanyang buhay. Sa lakayin ng kanilang mga noo, ito ang kanilang mahina na punto. Sigaw ni Jack. Agad na yumapekto si Welles habang hinailan niya ang kanyang taybak at tumalon, na naglalayong tama sa noo ng masamang hayop bago siya bumagsak. Ang isang pulang slash ay mabilis na tinusok mismo sa noo ng masamang hayop. Sa pamamagitan ng isang crack, ang masamang hayop ay tila nawala ang lahat ng enerhiya nito dahil agad itong gumuho sa lupa.
Nang makita ng iba na nagtrabaho ito, ginawa nila agad ang lahat ng kanilang makakaya upang salakayin ang mga noo ng masasamang hayop. Kabanata 4125. Kasama si Jack sa Taiman, ang kailangan lang nilang gawin ay pumatay ng ilang mga straggler sa paligid nila bago sila pinamamahalaang. Upang masira. Ding! 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 May tunog na tulad ng kampanilya sa hangin. Habang namatay ang mas masamang hayop, ang tunog na tulad ng kampanilya ay nagpatuloy na chimang. Tumangala si Jack upang makita ang mga masasamang badge na nahuhulog mula sa hangin. Sa wakas ay naalala niya na ang mga masasamang badge ay mahuhulog pagkatapos mamatay ang mga masasamang hayop. Ang mas malakas na masasamang hayop ay, mas maraming mga badge doon. Sa sandaling iyon, pinapatay nila ang napakaraming masasamang hayop na ang mga masasamang badge ay frantically bumababa. Gayunpaman, walang nasa sabik na makita ang mga badge na iyon. Isa lamang silang naisip sa isip na kung saan ay makatakas sa lugar sa lalong madaling panahon. Ang isa pang masamang hayop ay ipinadala na lumilipad ni Jack. Wala nang anumang masasamang hayop sa harap niya. Lumingon si Jack upang tumingin sa lahat bago siya sumigaw, "Sundan mo ako." Pinatawag ng lahat ang lahat ng kanilang lakas at sumunod mismo sa likuran ni Jack, sinusubukan na makatakas ng mabilis hanggat maaari. Si Jack at ang iba ay tumakbo ng 10 kilometro sa isang lakad. Ang horde ay ganap na naiwan. Para sa ilang kadahilanan, matapos silang magmadali, hinabol lamang sila ng horde para sa 1 kilometro bago ito mabagal na bumagal at tumigil sa paghabol sa kanila. Huminto si Jack at ang iba pa sa paligid ng 27 kilometro na lugar. Maliban kay Jack, ang natitira sa kanila ay ganap na naubos. Kahit na si Welles ay humihingal. Pinunasan niya ang pawis mula sa kanyang noo bago lumingon upang tumingin sa walang laman na kapatagan. Kahit na alam niya na hindi hinabol sila ng mga hayop, nahihirapan pa rin siyang panatilihing kalmado. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari ngayon. Karaniwan, ang mga masasamang hayop na iyon ay walang anumang katalinuhan. Hindi man sila matalino bilang normal na hayop. Dahil hindi sila matalino, walang paraan na maaari silang magtakda ng anumang mga bitag. Gayunpaman, malinaw na nakaranas lamang sila ng isang bitag. Kung si Jack ay hindi napakalakas, lahat sila ay namatay doon. Ang mga claws ay nakakalason. Sinabi ng taong nasa pulang damit. Tinanggal niya ang isang bahagi ng kanyang manggas bago siya tumingin sa kanyang sugat. Kahit na si Jack ang pangunahing umaatake na puwersa, ang iba ay hindi rin pinipigilan. Sa galit na labanan, ang tao sa mga pulang damit ay hindi sinasadyang nasugatan ng isang claw. Tumingin si Jack sa sugat sa braso ng lalaki. Ang tao ay may isang nasasaktan na ekspresyon, at ang sugat ay sapat na malalim na makikita ang buto. Ang lugar sa paligid ng sugat ay marumi berde, at ang sugat ay nabubulok sa isang mabilis na tulan. Magmadali at gumamit ng ilang mga table tasks. Magpahinga tayo dito. Siguraduhin na subukan mo ang iyong makakaya upang sugpuin ang pinsala. Sinabi ni Jack na may nakasimangot. Ang lalaki ay tumingin kay Jack ng pasasalamat bago siya agad naupo upang gamutin ang kanyang sarili. Hindi lang siya ang nasaktan, ngunit ang kanyang mga pinsala ay ang pinakamalubha. Lahat ay nasa isang seryosong kalagayan sa sandaling iyon. Mabilis na nangyari ang mga bagay para maproseso sila. Malinaw na sila sa pinakaligtas na lugar sa labas ng paglipat ng array. Ang mga hayop na maaaring magbanta sa kanila ay dapat lahat sa mga lugar na higit sa 30 kilometro. Tumawag si Jack sa lahat at pinahinga sila. Sa sandaling iyon, kahit na siya ay hindi matiyak kung haharapin nila muli ang isang nagbabanta sa buhay. Ay Jack, hindi mo ba laging pinag-uusapan kung gaano ka katalino? Ito ang iyong pagkakataon upang mapatunayan ito. Ano sa palagay mo ang nangyari sa amin ngayon? Hindi ba tayo nasisiyahan o ito ba ang gawain ng ibang tao? Sabi ni Morel habang pinapalakpakan ang dibdib niya. Ang lalaking tinawag na si Isaac ay umiling-iling. Nakakalasap ang mukha niya habang pinalawak niya ang kanyang mga mata. Nasa loob pa rin siya ng pagkabigla. Kabanata 4126. Si Isaac ay gamulong sa kanyang mga mata sa Morel, imposibleng sabihin kahit gaano kakatalino. Ang pag-uunawa ng anumang bagay ay nangangailangan ng mga pahiwatig bago ang pagsusuri, pagkatapos ay makakakuha ka ng isang sagot. Lahat ng nangyari ng mas maaga ay ganap na baliw, paano mo ako maaasahan figure kahit ano? Panipi. Humihingi lang si Morel ng problema. Nang marinig ni Jack ang sinabi ni Isaac, tumingin siya mismo kay Isaac. Si Isaac ay hindi mukhang espesyal, ngunit tila mayroon siyang isang matalinong pag-iisip. Kahit na hindi niya alam ang isang sagot, kung ano ang sinabi niya ay tila perpektong makatwiran. Naniniwala si Jack na hanggat makakahanap sila ng isang palatandaan para kay Isaac, pagkatapos ay maiisip niya ang ilang mga kapaki-pakinabang na bagay.
Si Welles ay may hindi kapani-paniwalang hitsura sa kanyang mukha habang tahimik siyang nakaupo sa tabi. Wala siyang sinabi, at malinaw na ang lahat ng nangyari sa kanya kanina ay naapektuhan siya ng malaki. Nang makita ito, sumimangot si Jack. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nagulat si Welles. Kahit na nakatagpo siya ng ilang mga paghihirap, hindi na maraming pagkalugi. Hanggat na natiling maingat sila pagkatapos nito, marahil ay hindi ito mapanganib. Gayunpaman, ang Welles ay tila hindi kapani-paniwalang seryoso, na parang naisip niya ang isang bagay na nakakatakot. Sumimangot si Jack at sinabing, "May alam ka ba?" Sinadya niyang ibinaba ang kanyang tinig, at ang iba ay hindi marinig ang sinabi niya. Biglang tumangala si Welles, at ang iba't ibang mga emosyon ay sumabog sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang kanyang bibig upang sabihin ang isang bagay ngunit natagpuan ang kanyang sarili sa pagkawala ng mga salita. Si Jack ay mas nakakayusisa sa kung gaano kumikilo si Welles. Mayroon ka bang ilang lihim na hindi mo masabi sa kanino? Problema pa, mahirap siguraduhin kung nasa panganib pa rin tayo pagkatapos nito. Panipi. Huminga ng malalim si Welles. Naturally, mayroon siyang mga hinala. Gayunpaman, ang ilang mga bagay ay haka-haka lamang ng walang anumang katibayan. Kung ipinahayag niya ito, maaaring iligan nito ang iba. Napakaseryoso ng ekspresyon ni Jack habang nakatingin siya kay Welles. Sa huli, sinabi ni Welles, "Ito ay haka-haka lamang, at pakiramdam ko ay medyo walang katotohanan. Pakiramdam ko ay sumusunod sa akin ang isang tao kani-kanina lamang. Sa bawat oras na sinusubukan kong mag-imbestiga, wala akong makitang anuman." Tulad ng sinabi niya na, tumahimik siya sandali bago huminga ng malalim. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya, "Ang aking intuition ay karaniwang napansin. Kahit na marami akong ginawa kani-kanina pambihirang maingat. Akala ko na ang taong tahimik na nagmamasid sa akin marahil ay walang guts na gumawa ng anuman. Gayunpaman, hindi ako sigurado ngayon. Maraming mga masasamang hayop ang umaatake sa amin mula sa lahat ng panig ngayon." Malinaw na binalak. Itinaas ni Jack ang isang kilay at walang sinabi. Ang mga salita ni Welles ay nagpakalma sa kanya ng kaunti. Naisip niya na ang mga hayop na iyon ay darating para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nakuha ni Jack ang kanyang sarili ng maraming malakas na mga kaaway. Ang mga kaaway na iyon ay ganap na kinasusuklaman sa kanya at nais na patayin siya sa anumang gastos. Naisip niya na wala silang gagawin sa lugar na ito, ngunit pagkatapos ng nangyari kanina, nagsimulang magtaka si Jack. Ang mga salita ni Welles ay nagbago sa mga saloobin ni Jack. "Ano man, wala na akong pakialam kung nais mong manatili dito. Aalis na ako. Ito ay masyadong mapanganib dito." May nangyari. Sinabi ni Morel na may malamig na pagtingin sa kanyang mukha. Muli itong tahimik sa paligid nila pagkatapos ng mga salitang iyon. Tumingin si Jack sa paligid at nakita na ang lahat ay mukhang hindi kapani-paniwalang magkasalungat. Bigla silang nagpupumilit na gumawa ng desisyon. Ang nangyari ay nagdulot sa kanila na baguhin ang kanilang mga pananaw sa mga masasamang hayop at kanilang sariling mga kasanayan, ngunit hindi sila nais na sumuko sa pagkakataon na kumita ng higit pang mga puntos. Kabanata 4127. Si Morel ay tumingin sa lahat, ang lugar na ito ay sobrang kakaiba. Kung magpapatuloy tayo, baka wakasan natin ang pagkawala ng ating buhay dito. Maaaring mawalan tayo ng pagkakataon na kumita ng ilang mga puntos, ngunit hindi man tayo buhay. Ano ang punto ng pagkakaroon ng higit pang mga puntos kung mamatay tayo? Panipi. Matapos niyang sabihin iyon, inalis niya ang kanyang katawan habang tumayo siya, at lumingon sa hilaga. Siya ay sobrang frantically tumakas sa lugar na ito kanina, ngunit malapit na siyang bumalik. Si Isaac ay nag-ubo at lumingon upang tumingin kay Morel, "Dapat kong paalalahanan ka, huwag kalimutan kung saan kami tumakas. Huwag isipin na makakaligtas ka kung bumalik ka ngayon. Maaari kang makipagkita sa panganib sa daan balik." Panipi. Nagdilim ang ekspresyon ni Morel, at pinalawak ng lahat ang kanilang mga mata sa pagkabigla. Tinamaan ni Isaac ang kuko sa kanan. Bumalik sa base tunog ligtas, ngunit walang nakakaalam kung ano ang lilito sa pagbabalik. Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong maghintay dito para sa ating kamatayan? May nagsabi sa isang mabagsik na boses. Bumantong hininga si Isaac habang tinitingnan niya ang kakilakilabot na karamihan, "Dapat muna nating pakalmayan. Kailangan nating talakayin ang pinakaligtas na kurso ng pagkilos." Tila nabigo si Morel habang sinipa niya ang isang ulap ng alikabok, "Bakit tayo napakalungkot? Ito ay palaging ang pinakaligtas na lugar. Sa puntong ito, ang pagrereklamo ay walang silbi." Sumimangot si Jack habang tinitingnan niya ang layo. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso nang may napansin siya. Bigla siyang tumayo habang nakatingin sa timog. Ang iba ay sumunod sa tingin ni Jack nang makita nila ang ginawa ni Jack.
Sa paligid ng 1 kilometro ang layo mula sa kanila, dalawang mga numero ang mabilis na patungo sa kanila. Si Morrill ay nagpakawala ng isang maliit na sigaw, mapahamak. May darating pa, kailangan nating tumakas muli. Sa sandaling iyon, ang parehong nasugatan at walang pinag-aralan ay nasa buong alerto. Agad silang tumayo upang tumingin sa dalawang numero. Mabilis na matalo ang puso ni Welles, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ano ang ginagawa mo? Magmadali at tumakbo, sabik na sinabi ni Morrill. Ang mga labi ni Ishak ay walang tigil na walang magawa, tumakbo. Saan tayo dapat tumakbo? Maaaring may mga ambush sa lahat ng dako. Kung tatakbo tayo, baka mahulog tayo sa kanilang bitag. Pagkatapos, ito ay magiging lahat para sa atin. Si Morrill ay nagsisimulang pawis mula sa pagkabalisa, kung gayon ano ang gagawin natin. Dapat ba tayong tumayo lamang at maghintay para sa mga masasamang hayop na pumatay sa ating lahat? Lumingon si Jack upang tumingin kay Morrill bago tumingin sa panicking crowd. Seryoso ang boses niya, bakit ka nag-aalsa sa isang bagay na napakaliit? Ito ay dalawang masasamang hayop at napakarami sa atin dito. Hindi ito magiging problema sa pakikitungo sa kanila. Ang mga salita ni Jack ay napaka-nakakumbinsi. Agad na huminahon ang lahat matapos marinig iyon. Mas maaga, si Jack ang unang nagdala ng brand kapag sila ay napapalibutan. Siya ang naging sumakay sa pasanin, kaya ang kanyang mga kasanayan ay malinaw para makita ng lahat. Nangangahulugan ito na ang kanyang mga salita ay gaganapin din ng isang tiyak na halaga ng timbang. Kabanata 4128. Si Welles ang pinuno, ngunit wala siyang sinabi at tumayo lamang sa likuran ni Jack ng tahimik. Ang dalawang numero ay hindi kapani-pani walang mabilis. Nang makalapit na sila, sa wakas makita ni Jack kung ano talaga ang hitsura nila. Nagkaroon sila ng madilim na berdeng damit, at ang isa sa kaliwa ay nakasuot ng berdeng mask habang ang nasa kanan ay nakasuot ng asul. Itinago ng dalawa ang kanilang mga mukha, ngunit halata mula sa paraan ng kanilang pagkilos na hindi sila masasamang hayop. Sila ay mga kalahok din. Kapag napagtanto nila na ang dalawang numero ay mga tao, lahat ay huminga ng hininga maliban kay Jack at Welles. Kahit na may mas mahina at mas malakas na masasamang hayop, ang mga masasamang hayop na nakilala nila kanina ay lahat ay naging malakas. Sino kayong dalawa? Malamig na tanong ni Jack. Ang tao sa berdeng mask ay naglagay ng dalawang daliri habang sinabi niya sa karamihan, bibigyan kita ng lahat ng dalawang pagpipilian. Ang una ay iwanan ang Welles at puntahan ang iyong hiwalay na mga paraan, ang pangalawa ay para sa inyong lahat na manatili sa likuran. Panipi. Natigilan ng lahat ng marinig nila iyon. Ito ay tulad ng kung sila ay nakuha lamang mula sa kawali upang tumalon mismo sa apoy. Naisip nila na walang magiging problema dahil ang dalawang iyon ay mga tao. Pagkatapos ng lahat, ang pagpatay sa mga tao ay hindi makakakuha ng anumang masasamang mga badge dito, kaya hindi gaanong pagpatay sa pagitan ng mga mandirigma. Nanginginig ang mga labi ni Welles bago niya bigla itong itinaas ang kanyang tinig at sinabing, ikaw ay mga subordinate ni Desmond. Nagsalita siya ng isang matatag na tono, at maraming puot sa kanyang tinig. Malinaw na ang dalawang iyon ay walang magandang hangarin para sa kanya. Ang tao sa berdeng maskara ay nakuha. Ang kanyang mga mata ay sumulyap mismo sa Welles, ano ang iniisip mo? Hindi niya ito itinanggi, ngunit ang kanyang tono ay naging mas malamig. Napagtanto na ni Welles kung gaano kalubha ang bagay na ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, nakita kita dati. Naaalala ko ang iyong tinig. Gayunpaman, ang mga taong tulad mo ay karaniwang nakatingin sa mga taong katulad namin. Marahil ay hindi mo ako naaalala. Ang iba ay nagsimulang mabalisa. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin sa kung gaano kabilis ang pag-unlad ng mga bagay. Malakas na tanong ni Morrill, Welles, nasaktan mo ba si Desmond? Umiling-iling si Welles habang sinabi niya na may isang mapait na ngiti, pag-isipan mo lang ang aming iba't ibang mga posisyon. Paano ako maaaring maglakas loob na masaktan siya? Hindi ko pa siya nakilala. Kung gayon ano ito, si Morrill ay may nalilito na pagtingin sa kanyang mukha. Biglang sinabi ni Ishak, maaari ba itong para sa mga masasamang badge? Sa sandaling sinabi niya iyon, agad niyang tinakpan ang kanyang bibig sa panghihinayang. Sinumpa niya ang kanyang sarili sa pagsisikap na magmukhang matalino. Dapat lang ay itago niya ito sa kanyang sarili. Agad na napagtanto ng iba na ito ay maaaring maging para sa mga masasamang badge matapos nilang marinig si Ishak. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na ang Welles ay nakakuha ng maraming mula sa mga nangungunang koponan, at may hindi bababa sa 30 kasamaan. Mga badge sa kanya. Ang dalawang iyon ay nagnanakaw sa kanya. Huminga ng malalim si Welles at pinapalakpakan ang kanyang mga ngipin, sa tingin mo ay maaari mong talunin ang lahat sa amin. Hindi ka ba overconfident? Kabanata 4129.
Tumawa ang taong berdeng nakamask ang mga mandirigma sa rurok, ngunit lubos kaming naranggo sa itaas ng average na mandirigma. Ilang sa inyo, panipi. Ang tao sa asul na maskara ay tumawa habang sinabi niya, "Hoy, Welles, sa palagay mo ba talaga ang iyong sarili? Bakit kanila tutulungan? Kung tutulungan kanila, baka wakasan lang nila ang namamatay. Malapit ka ba sa kanila?" Panipi. Ang mga labi ni Welles ay tumigas habang nahanap niya ang kanyang sarili na hindi nagsalita. Ang dalawa sa harap niya ay kasuklam-suklam, ngunit tama sila. Siya ay mga kakilala lamang sa lahat ng iba pa. Lahat sila ay nagbabayad sa kanya upang akayin sila sa masasamang kapatagan. Ito ay isang transaksyon lamang. Kung ang lahat ng mga ito ay nakipaglaban sa iba pang dalawa, magkakaroon sila ng isang mahusay na pagkakataon na manalo, ngunit ang kanilang panig ay kailangan pa ring magbayad ng presyo. Posible na may mamamatay dito. Ang mga taong ito ay walang mga idiots. Paano nila ito matutulungan habang inilalagay ang kanilang sarili sa panganib? Gayunpaman, hindi siya tumayo ng maraming pagkakataon kung siya ay nag-iisa. Kahit na hindi pa niya nasaktan ang dalawa pa, lahat ng mga mandirigma sa rurok at ang kanilang mga subordinate ay sikat sa pagiging walang awa. Hindi siya maliligtas. Iniisip ko lang iyon, si Welles ay may isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Inilibot niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Kung ang lahat ay makakatulong sa akin, sisiguraduhin kong bibigyan ka ng isang masamang badge bawat isa pagkatapos na makalabas kami dito. Tulad ng para sa iyong pagbabayad, makakalimutan ko ito." Para sa kanyang sariling kaligtasan, napilitang ibigay ni Welles ang lahat. Anumang halaga ng kapalaran o kayamanan ay wala nang wala ang kanyang buhay. Itinaas ni Jack ang isang kilay habang tinitingnan niya ang Welles na aprobahan. Ang Welles ay gumawa ng tamang pagpipilian. Kapag nahaharap sa panganib, ang isa ay dapat na handang magbigay ng mga bagay. Ang tao sa isang asul na maskara ay nagsabi ng malamig, "Dapat mong isipin ang lahat. Kung tutulungan mo siya, sasalungat ka laban kay Desmond. Isipin ang tungkol sa kanyang posisyon at ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa isang mandirigma sa rurok." Biglang tumahimik ang lahat habang nagpalitan sila ng komplikadong hitsura sa isa't isa. Walang maaaring magpasya sa sandaling iyon. Sa sandaling iyon, biglang may sinabi, "Dapat mong isipin ang lahat." Inamin nila kung sino ang tama pagkatapos na makilala sila ni Welles. "Sa palagay mo ba pinaplano nilang hayaan ang alinman sa iyo?" Si Jack ang nagsalita. Ang mga salitang iyon ay nagulat sa lahat doon habang ang mga salita ni Jack ay tama sa punto. Sa sandaling iyon, nakalantad ang kanilang mga plano. Batay sa kung paano ginawa ng mga taong iyon ang mga bagay, malamang napatahimikin nila ang lahat ng mga saksi. Sa pag-iisip nito, ang ekspresyon ni Morel ay sored. Bigla siyang nakaramdam ng isang hayop na may cornered habang siya ay sumigaw, "Papatayin ba kaming dalawa?" Ang tao sa berdeng mask ay sumulyap kay Jack bago lumingon upang iling ang kanyang ulo sa lahat, "Huwag kang mag-alala, target lamang namin ang Welles ngayon. Hanggat ang lahat ay umalis ng kusang loob, hindi kita bibigyan ng anuman problema. Masisiguro ko kayong lahat." Panipi. Tulad ng sinabi niya na, mayroong isang hitsura ng kabaitan sa kanyang mga mata na parang ginagawa niya ito para sa kapakanan ng lahat at papayagan ang lahat. Ang iba ay nagsimulang mag-atubiling muli nang marinig nila iyon. Tumawa si Jack habang lumingon siya sa bawat isa. Sa kanilang mga nag-aalangan na estado, biglang naramdaman ni Jack na walang punto sa pagkakaroon ng mga ito sa paligid. Masikip ang mga kamao ni Welles, at malapit na siyang magsalita nang hinawakan ni Jack ang kanyang balikat. Biglang lumingon si Welles upang tumingin kay Jack na may gulat sa kanyang mga mata. Kabanata 4130. Alam ni Jack kung ano ang pakiramdam ni Welles sa sandaling iyon. Tumango lang siya sa Welles, nag-sign sa Welles upang mapanatili ang kanyang call. "Wala na akong pakialam. Baka magtapos ako sa panganib kung mananatili ako rito. Ayokong mamatay dito. Pasensya na, Welles." Matapos sabihin iyon, may gumawa ng dalawang hakbang pabalik at pinaghiwalay ang kanyang sarili sa Welles. Dahil nagsimula ang isang tao, ang iba ay lumipat din. Nag-atubiling sandali si Morel bago maghakbang din. Sa labas ng siyam sa kanila, 4 sa kanila ang gumawa ng isang hakbang pabalik. Ang iba pang 5 ay nanatili sa lugar. Nagkasalungat sila ng mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ngunit hindi umatras. Si Aisha ay bahagi ng 5 na nanatili. Tumayo siya sa lugar at hindi lumipat, at walang hitsura ng salungatan sa kanyang mukha. Ang sinabi ng masked na lalaki kanina ay hindi nagbago sa isip ni Aisha. Ang tao sa berdeng maskara ay tumingin kay Aisha. Sinabi niya, "Alam mo ba kung ano ang mga kahihinatnan ng pagiging matigas ang ulo?" Ang kanyang tono ay malamig na yelo na parang inihayag niya ang pagkamatay ni Aisha.
Itinaas ni Aishak ang isang kilay, at nakita niya ang isang pahiwatig ng libangan sa mga mata ng taong may maskara. Maaari mong lokohin ang mas simpleng pag-iisip ng mga tao, ngunit hindi mo ako maloko. Matapos niyang sabihin iyon, mayroong isang interesadong hitsura sa mga mata ni Aishak habang tinanong niya, napaka-useless ko. Paano mo nahanap ang Welles? Inayos mo ba ang mga tao na pagmasdan siya? Hindi talaga ito nagkakaroon ng kahulugan. Ang mga pandaman ni Welles ay sobrang matalim. Walang paraan na hindi niya mapapansin ang isang taong sumusunod sa kanya. Panipi. Kung wala kang sinundan sa kanya, paano mo nalaman kung nasaan si Welles? Ano ang kinalaman sa iyo ng mga masasamang hayop na iyon? Sineseryoso ni Aishak ang mga huling salita. Habang tinanong niya, ang kanyang mga mata ay naayos na mismo sa maskadong lalaki. Pinaikit ng lalaki ang kanyang mga mata, tumigil sa pagsubok na malito ang lahat. Likas na mayroon kaming sariling mga paraan upang makahanap ng Welles. Wala itong kinalaman sa iyo, kaya bakit kita sasagutin? Tulad ng para sa mga masasamang hayop na pinag-uusapan mo, ako talagang hindi alam kung ano ang sinasabi mo. Panipi. Tumawa si Aishak nang maramdaman niya iyon. Lumingon si Jack upang tumingin kay Aishak bago biglang maunawaan ang lahat. Huminga siya ng malalim at sinabi nang hindi tumalikod sa kanyang ulo, ang mga nais umalis ay dapat umalis ngayon. Kung hindi, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Sa sandaling sinabi, ang apat na nagpalitan ng hitsura bago tumingin muli kay Jack. Sa huli, wala silang sinabi kahit ano habang lumingon sila. Maliban sa dalawang lalaki na may maskara, 7 tao lamang ang naiwan. Ang 7 iyon ay nag-isip na, at walang punto sa pagsasabi ng iba pa sa kanila. Ang mask na lalaki ay sumisigaw habang siya ay naghila ng isang taybak, sinusubukan naming maging maganda, ngunit sa palagay ko hindi mo pinahahalagahan iyon. Dahil iginiit mo na kumilos sa ganitong paraan, ipapadala kita sa impyerno. Ang natitira sa kanila ay hinaila ang kanilang mga sandata ng sabay. Itinaas ni Jack ang kanyang kamay, wala kang kailangang gawin. Iwanan mo lang ang dalawang ito sa akin. Gaano ka mapagmataas? Sumigaw ang asul na may maskadong lalaki. Nakikipaglaban sa isa laban sa dalawa. Ang taong iyon ay masyadong hawakan para sa kanyang sariling kabutihan. Ang lalaki na may berdeng maskara ay nanunuya habang tinitingnan niya si Jack na may mga nanunuya na mga mata na parang nakatingin sa isang aso na hindi alam ang lugar nito. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo ngayon? Sa palagay mo maaari mong talunin ang aming dalawa. Sa palagay mo ba nasa antas ka ng mga mandirigma sa rurok? Tumawa si Jack habang kumalas ang kamay sa Lorraine at iba pa na gumagalaw para maitago sila. Ang iba ay nagpalitan ng hitsura bago sila magsimulang lumayo upang magawa ni Jack ang gusto niya. Kabanata 4131. Ang mga kasanayan ni Jack ay isang bagay na kanilang nasaksihan dati, kaya hindi na kailangang sabihin pa. Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin si Welles, kaya idinagdag niya habang siya ay umalis, ay kung ang mga taong ito ay mahirap harapin, ako ay nasa paligid. Maaari kitang tulungan anumang oras. Tumanggaw si Jack na may mahinahon ng ngiti. Ang mga mask na lalaki ay nagpalitan ng kaina-hinalang hitsura sa bawat isa. Maaari bang magkaroon ng ilang mga kasanayan ang taong iyon? Gayunpaman, alam nilang pareho na ang sino mang nais talunin ang kanilang dalawa ay magkasama ay hindi bababa sa kailangan na maging isang mandirigma sa rurok. Ang mga mandirigma sa rurok ay hindi lamang natagpuan kahit saan. Mayroong mas mababa sa 40 sa buong mundo na umiikot, at ang kanilang mga mukha ay kilala sa kanilang dalawa. Gayunpaman, ang taong iyon ay tumingin ng ganap na dayuhan sa kanila. Tiyak na ito ang kanilang unang pagkakataon na nakatagpo ang taong iyon. Sa palagay mo ba ay makakatakot ka lang sa akin dahil kumikilos ka tulad ng mayroon kang isang bagay sa iyong manggas? Sa palagay mo ay umatras ako mula doon. Ang tao sa berdeng mask ay sinabi ng isang sneer. Itinaas ni Jack ang isang kilay at hindi nag-abala sa pagsagot. Nagsimula siyang bumuo ng selyo pagkatapos ng selyo gamit ang kanyang mga kamay, at hindi mabilang na mga seal ang nagsimulang mag-fuse sa hangin, na bumubuo ng isang mahaba at makapal na kadena. Pagkatapos ay tinawag niya ang kadena sa kanyang kamay, at ang mga madilim na pulang runes ay nakadikit sa kadena, mukhang mga fireflies sa gabi. Ang tao sa asul na mask ay sumimangot habang sinabi niya, talagang lalaban ba siya? Talagang sinusubukan niyang labanan tayo. Maaari ba talagang magkaroon ng ilang mga kasanayan ang taong ito? Umiling-iling ang berdeng mask na lalaki, ihagis ang mga kaisipang iyon sa ngayon. Kailangan ko bang turuan ka na hindi ka dapat matakot bago ka man lumaban sa isang tao? Kung pinapayagan ng isang tao ang takot na hawakan ang mga ito bago ang isang away, kung gayon ito ay haantong sa isa na lubos na nabawasan sa kakayahan, kung hindi talo. Kahit na nanalo sila, hindi ito magiging isang mahusay na panalo.
Ang kasanayan na ipinakita ng isa ay makabuluhang mabawasan, na kung saan ay isang malaking epekto para sa isang mandirigma. Kahit na nakaharap sa isang kalaban ay hindi nila matatalo, hindi nila pinahihintulutan ang kanilang sarili na tila mas mababa kaysa sa kanila. Ang tao sa asul na maskara ay naghila ng isang taybak na pula ng dugo. Ang dalawa sa kanila ay nagtaas ng kanilang mga sandata ng sabay, na naglalayong sa ulo ni Jack. Brat, wala akong pakialam kung naglalagay ka ng 1 kilos o hindi. Ang araw na napagpasyahan mong sumalungat sa amin ay ang araw na nilagdaan mo ang iyong nais na kamatayan. Sinimulan ni Jack na iikot ang kanyang chain sa paligid, na nagdulot ito ng rattle. Ang kadena ng kaluluwa ay hindi kapani-paniwalang mabilis, at agad itong lumitaw sa harap nila. Tumawa silang dalawa, hindi nakakaramdam ng pagbabante ng kadena ng kaluluwa. Sila ay sumalakay sa parehong oras, at ang kanilang mga sandata ay nag-clash laban sa chain. Sa pamamagitan ng isang crack, ang dalawang sandata ay naramdaman na sila ay tumama sa isang higanting bundok. Hindi mahalaga kung gaano kalat ang kanilang mga taybak, hindi na nila nagawang magtagumpay. Sa halip, ang kanilang mga sandata ay ipinadala na lumilipad. Ang kadena ng kaluluwa ay tulad ng isang galit na ahas na mabilis na nakabalot sa kanilang dalawa. Hindi mahalaga kung gaano kabilas sila, hindi sila tugma para sa kadena ng kaluluwa. Ang isang pamamaraan ng rango ng God ay hindi isang bagay na maaaring hawakan ng dalawa. Sa isang flash, ang kadena ng kaluluwa ay mahigpit na nakabalot ang dalawa. Hanggat gusto ni Jack, makakaya niya itong igulo sa isang iglap. Nagkaroon ng isang malabong kulay abo na ambon sa paligid ng kadena ng kaluluwa na isang matinding lakas na nabubulok. Ang dalawa sa kanila ay nagpupumiglas lamang ng ilang sandali nang magsimulang mabulok ang kanilang mga katawan mula sa kulay abo na ambon, na nagdulot sa kanila ng pag-iyak ng paghihirap. Ang dalawa sa iyo ay mas mahusay na maging tahimik, o ang sakit na ito ay magiging pagsisimula lamang nito, malamig na sabi ni Jack. Kabanata 4132. Ang dalawa sa kanila ay tumingin kay Jack na may mga ekspresyon ng kakilakilabot. Si Jack ay tulad ng isang demonyo na gumapang sa impyerno sa kanilang mga mata. Noon lamang ay napagtanto nila kung bakit tiningnan sila ni Welles sa paraang ginawa niya. Nang hiniling ni Jack na labanan ang dalawa sa kanila, ang lahat ay tila ganap na kalmado, na parang perpektong normal. Sa oras na ito, naisip ng dalawa na sila ay naglalagay ng 1 kilos, na ginagawang malakas ang taong ito upang ang dalawa ay umatras. Noon lamang nila napagtanto na hindi ito 1 kilos. Sila ay sapat na hanggal lamang upang isipin na ito ay. Sa huli, nahulog sila sa sitwasyong ito. Ang sakit ay pinahihirapan ng bawat nervyos na mayroon sila, na nagdulot sa kanila ng mga pag-iyak ng paghihirap na palagi. Sino ka? Bakit hindi kita nakilala dati? Ang tao sa berdeng mask ay sumigaw. Itinaas ni Jack ang isang kilay, ang aking pagkakakilanlan ay hindi nababahala sa iyo. Wala akong oras upang mag-aksaya kasama kayong dalawa. Kung sasagutin mo ako ng mabuti, bibigyan kita ng isang mabilis na pagtatapos. Kung hindi, ang dalawa sa iyo ay makakaranas ng impyerno sa mundo. Panipi. Ang dalawa sa kanila ay nanginginig sa takot, at bigla silang natahimik habang ang banta ni Jack ay nagpadala sa kanila ng nanginginig. Ang dalawa sa kanila ay hindi kapani-paniwalang natatakot, ngunit ang kanilang dignidad ay hindi pinayagan silang sumang-ayon ng mabilis. Nadama nila ang pangangailangan na maging matigas ang ulo. Maaaring sabihin agad ni Jack ang hiniling mo. Marahil ay hindi mo alam kung ano ang pakiramdam na mabagal ang iyong mga kaluluwa. Kung hindi mo gagawin ang gusto ko, mararanasan mo ito sa lalong madaling panahon. Nang sabihin niya iyon, ang dalawa sa kanila ay nagsimulang magpanik. Ang sakit ng kaluluwa ng isang tao na hiniwalay ay hindi mailalarawan. Sa kanilang mga posisyon sa kani-kanilang mga mundo, alam nila ang higit sa karamihan sa mga mandirigma. Ang sakit ay maaaring paghiwalayin sa iba't ibang antas, at ang pinakamahirap na sakit na madadala ay ang sakit ng kaluluwa. Ang sakit sa pisikal na katawan ay maaaring mabati, ngunit ang sakit ng kaluluwa ay maaaring sirain ang isip ng isang tao. Ang dalawa sa kanila ay nagpalitan ng hitsura ng takot sa bawat isa. Sasabihin ko sa iyo, tanungin mo lang ako. Ang tao sa asul na maskara ay hindi na makukuha. Ang tao sa berdeng mask ay sumimangot, magiging taksil ka ba? Ang mga labi ng asul na nakamask ay tumigas, syempre, hindi ko nais na maging isang taksil, ngunit walang kabutihan na lalabas sa pagiging matigas ang ulo ngayon. Ang kaluluwa ay dahan-daang hinagupit para sa amin pagkatapos na mamatay pa rin. Ang berdeng maskadong lalaki ay nanunuya, talagang walang kahihiyan. Nagalit din ang asul na may maskara. Sumigaw siya, ano ang ibig mong sabihin doon? Gusto ko lang ng mabilis na kamatayan, hindi ko nais na pahirapan. Ito ba talaga tungkol sa ating katapatan? Panipi. Panipi tuldok panipi.
Ang berdeng mask na tao ay nawawala para sa mga salita. Si Jack ay may sapat na, at sinabi sa isang malamig na tono, ano ang nauna ng mga masasamang hayop na iyon na may kinalaman sa inyong dalawa? Narito ba si Desmond? May isa pang paglipat ng paglipat sa pinakadulo na punto ng masasamang kapatagan. Nangangahulugan ito na mayroong isang array ng paglipat sa timog at hilaga bawat isa. Ang mga iyon ay sapat na bihasang maabot ang katimugang punto ng masasamang kapatagan ay maaaring gumamit ng paglipat ng array sa southern point. Sa sandaling iyon, mayroong dalawang lalaki sa timog na hanay ng paglipat. Ang isa sa kaliwa ay may isang hindi maligayang pagsimangot sa kanyang mukha, habang ang isa sa kanan ay maingat na tinitingnan ang pagpapahayag ng lalaki sa kaliwa. Ang dalawang iyon ay si Desmond, na nanunood, at ang kanyang subordinate, Pascal. Kabanata 4133. Patuloy silang iniiwan ang lahat ng maruming gawain sa akin. Ginawa ko ang aking makakaya sa battlefield ng Toman. Si Jack ay kumpletong sorpresa. Maging si Triton ay namatay kay Jack. Ano ang inaasahan nilang gagawin ko sa kanya? Panipi. Ang tanging paraan upang matiyak na siya ay ganap na pakikitungo ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng 3 tao sa kanya. Hindi ba nila alam iyon? Gayunman, patuloy nilang pinipigilan ito at ihagis ang lahat sa akin ng dahilan na hindi ko ginawa ang aking trabaho perpekto. Panipi. Galit na galit si Desmond. Halos sinabi niya ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng mga clenched na ngipin. Ang pag-iisip lamang tungkol sa kanilang mga mukha ay naging dahilan upang makakuha siya ng kahit na angrier. Kung hindi ito para sa pangwakas na mga plano, hindi niya tatanggapin ang lahat ng ganyan. Bumantong hininga si Pascal habang sinabi niya ng masigasig, Desmond, huminahon ka. Ang mga taong iyon ay palaging ganito. Gustong-gusto nila ang paghang sa isang bagay at hindi kailanman pinakawalan. Hindi ka na makikipagtulungan sa kanila ng mas matagal pa, sa sandaling ito tapos na, hindi mo na kailangang makita ang mga ito. Pinaikit ni Desmond ang kanyang mga ngipin, ano ang karapatan nila upang pilitin akong tanggapin ang lahat ng ito? Gagawin ko silang magbayad sa kalaunan. Nanginginig ang mga labi ni Pascal, at hindi na niya pinigilan. Alam niya kung paano ang init ni Desmond. Kung may sinabi siyang mali sa sandaling iyon, ang pag-uugali ni Desmond ay magtatapos sa kanya. Tumingin si Desmond sa malayo, napakatagal, bakit hindi pa bumalik ang dalawang iyon? Si Wallace ay isang pangkaraniwan lamang sa itaas na average na mandirigma. Ang dalawa sa kanila ay dapat na makitungo sa kanya ng madali. Ang higit na nagsalita ni Desmond, ang galit na nakuha niya. Sabik na sinabi ni Pascal, Desmond, huminahon ka. Ang dalawa sa kanila ay palaging maaasahan. Maaaring mas matagal pa sila dahil nagkita sila. Panipi. Kinutya ni Desmond habang tumalikod siya. Sa sandaling iyon, nakita ni Pascal ang 7 mga numero na mabilis na papalapit sila. Agad na sumimangot si Pascal, napagtanto na may mali. Desmond, tumingin ka doon. Si Jack at ang iba pa ay hindi kapani-pani walang mabilis. Sa oras na lumingon si Desmond, hindi sila masyadong malayo kay Desmond. Tumingin mismo si Desmond kay Jack, at maaaring sabihin agad na walang magandang hangarin si Jack. Para bang alam ng ibang partido na mayroong isang tao doon, at nandyan para lamang kay Desmond. Nais kong makilala ka ng mahabang panahon, ang tono ni Jack ay hindi marunong at hindi inilalarawan ang emosyon. Sinusukat ni Desmond si Jack, sino ka? Sa palagay mo ay karapat-dapat kang makilala ako. Bilang isang mandirigma sa rurok, si Desmond ay hindi kailanman itinuring ang mga regular na mandirigma at higit sa average na mga mandirigma na karapat-dapat sa kanyang paunawa. Ang mga taong iyon ay hindi kahit na karapat-dapat na talakayin sa parehong pangungusap na katulad niya. Hindi siya isang tao na kahit sino ay maaaring makilala. Naririnig ito, ngumiti si Jack. Sapat na, si Desmond ay mayabang tulad ng inaasahan niya. Sa kanyang mga mata, ang sinumang hindi isang mandirigma sa rurok ay isang alipin lamang na magagawa niya ang anumang nais niya. Nagtaas ng kilay si Desmond. Noon lamang napansin niya si Wallace na nakatayo sa likuran ni Jack. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Wallace ay puno ng puot, na parang pinatay ni Desmond ang kanyang buong pamilya. Kabanata 4134. Kinutya ni Desmond, ito ba ang mga katulong na pinamamahalaang mo? Sa palagay mo ba maaari mo akong labanan sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan sa mga taong ito? Tulad ng sinabi ni Desmond na, ang kanyang tono ay puno ng pangungutya. Para bang pinag-uusapan niya ang tungkol sa isang bagay na hindi kapani-pani walang nakakatawa. Huminga ng malalim si Wallace nang maramdaman niyang nasusunog ang kanyang puso, kaya sa iyong mga mata, ang buhay ng iba ay isang bagay na magagawa mo lamang ang nais mo. Dumating ka rito upang tanungin ako. Mas nakaramdam si Desmond, hindi mo ba alam ang isang bagay na pangunahing? Ang mundong ito ay palaging nakaligtas sa pinakadulo.
Kung hindi ka kasing kasanayan sa akin, magagawa ko ang anumang nais ko sa iyo. Ito ay pangunahing lamang logic. Panipi. Ang mga salitang iyon ay tulad ng isang karayom na sinaksak mismo sa puso ni Welles. Si Welles ay clenched ang kanyang mga ngipin, "Sampain ka. Mamamatay ka ng isang kakilakilabot na kamatayan." Si Welles ay hindi pa nagagalit dati sa kanyang buhay. Inamin niya na hindi siya isang mabuting tao, ngunit kahit na, hindi niya kailanman titingnan ang buhay ng malamig. Tumingin si Desmond kay Welles tulad ng nakatingin siya sa isang tulala. Tinuro niya si Jack at ang iba pa, ano ang punto ng pag-aaksaya ng maraming oras sa pakikipag-usap. Sa palagay mo ba ang kakaunti sa inyo ay maaaring pumatay sa aming dalawa? Paano Nate? Hindi pa ako nakakita ng sino man na tulad mo. Kinutya ni Pascal habang sinabi niya sa disdain, ang pamamaraan ni Desmond ay nasa upper ultimate god rango. Siya ay lubos na nirerango kahit nasa gitna ng mga mandirigma sa rurok. Ang mga regular na mandirigma sa rurok ay walang tugma para sa kanya, huwag mag-isa ng isang bangkos ng basurahan. Kahit na mayroon kang mga numero, lahat ka pa rin ng basurahan. Panipi. Itinaas ni Jack ang isang kilay, hindi pinapansin kung ano ang sinasabi ng dalawa habang lumingon siya upang tumingin sa Welles sa likuran niya, kumilos ayon sa plano. Kahit na ano, lahat kayo ay makakaya upang mapigilan si Pascal. Hindi ito dapat kunin masyadong mahaba. Panipi. Tumingin si Welles kay Jack na may ilang pag-aalala. Novel drama. Sa katotohanan, hindi pa rin siya sigurado kung gaano kalakas si Jack. Maaari niyang sabihin na si Jack ay hindi isang taong gustong magyabang. Yamang sinabi ni Jack na magagawa niya ito ay marahil ay may tiwala si Jack sa kanyang mga kasanayan. Ang mga bagay ay sumulong na hanggang sa punto ng walang pagbabalik pa rin. Habang nagsalita si Jack, hindi niya binabaan ang kanyang tinig. Parehong narinig ni Desmond at Pascal ang lahat ng malinaw, at ipinagpalit nila ang isang hindi kapani-pani walang hitsura sa bawat isa. Sumimangot si Desmond habang sinusukat niya si Jack, hindi pa ako nakakita ng isang taong mayabang tulad mo sa aking buhay. Alam mo ba ang sinasabi mo? Sumimangot si Pascal at biglang may iniisip. Bigla siyang lumingon upang tumingin kay Desmond, "Desmond, maaari bang maging disguise ang taong ito?" Pinalawak ni Desmond ang kanyang mga mata habang nakatitig siya mismo kay Jack. Ang kanyang matalim na titig ay tila hangarin na mapupuksa ang balat ni Jack. Sa tuwing naririnig niya ang pangalan ni Jack, tila nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Mula nang lumitaw si Jack, ang lahat ay nagtapos si Desmond. Sa battlefield ng Toman, si Jack ay nagdulot ng labis na kaguluhan, at namatay pa si Triton kay Jack. Si Jack ay isang tinak sa panig ni Desmond. Pinapikit niya ang kanyang ngipin at tinitigan mismo kay Jack, "Ikaw ba?" Kahit na nagtatanong lang siya, ito ay talagang higit pa sa isang pahayag. Ang nag-iisang tao na mayabang sa mundo ng pag-ikot ay si Jack. Tumawa si Jack. Walang dahilan para sa kanya na magpatuloy sa pagtatago sa puntong iyon. Inabot niya upang mapunit ang maskara sa kanyang mukha, at ang kanyang tunay na mukha ay nakalantad para makita ng lahat. Pinalawak ni Welles ang kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay mukhang lalabas sila sa kanilang mga socket. Ang mga kwento ni Jack ay kumalat sa malayo. Kahit na ang mga regular na mandirigma sa antas ng 7 lungsod ay narinig ni Jack dati. Kabanata 4135. Hindi siya makapaniwala na ang tao ng alamat ay nasa harap niya, na siya ay talagang naglakbay kasama si Jack. Hindi nakakagulat na si Jack ang nag-iisa na kalmado kapag napapaligiran sila ng mga masasamang hayop. Matapos pag-isipan iyon, pinakawalan niya ang isang malambing na ngiti habang sinumpa niya ang kanyang sariling katangahan. Kailangang magkaroon ng ganap na tiwala si Jack sa kanyang sarili kung pinamunuan niya ang natitira kay Desmond. Ang anumang iba pang mandirigma ay magiging pagpapakamatay lamang upang gawin iyon. Sa buong mundo ng pag-iikot, tanging si Jack ang may kakayahan at katapangan. Pagkatapos ng lahat, maging si Triton ay namatay kay Jack. Sina Desmond at Pascal ay may komplikadong hitsura sa kanilang mga mukha nang makita nila ang tunay na mukha ni Jack. Partikular na may iba't ibang emosyon si Desmond. Siya ay puno ng galit, kaguluhan, at puot. Sa palagay ko ang dalawang iyon ay dapat na pinatay mo. Dapat ay may nagawa ka upang malaman ang lugar na ito mula sa kanila, malamig na sinabi ni Desmond. Tumanggaw si Jack habang matapat na inamin niya ito. Ang malamig na ngiti ni Desmond ay lumalim pa, at ang kanyang mukha ay puno ng kamandag na puot. Mukhang malapit na siyang atakehin sa anumang sandali. Naisip ko na nakatuon ka sa pagkamit ng mga puntos sa Radiant Hall at hindi mo kami magiging sanhi ng maraming problema. Mukhang hindi ko nasusuklian ang iyong katapangan. Tumawa si Jack. Hindi siya nagpakita ng maraming damdamin, na parang ang mga banta ni Desmond ay wala sa kanya. Pinaikit ni Desmond ang kanyang mga ngipin. Kinamumuhian niya ang ekspresyon ni Jack. Para bang wala si Desmond kay Jack. Galit na sigaw ni Desmond, "Jack!
Huwag isipin na wala akong magagawa sa iyo. Inaamin ko na malakas ka, ngunit hindi ka pa rin tugma para sa akin. Nagawa mo lamang na mabuhay para sa gayon mahaba dahil ang natitira sa atin ay may iba pang mga bagay na dapat gawin at hindi maaaring maglaan ng oras upang makitungo sa iyo. Tulad ng sinabi niya na, nagsimulang umatras si Desmond. Sumimangot si Pascal, na pagtanto kung ano ang nais gawin ni Desmond. Tumawa si Jack, patuloy kang nagsasabing hindi ako tugma para sa iyo, ngunit ano ang ginagawa mo ngayon? Bakit mo sinusubukan na tumakbo? Tumawa si Desmond, sinusubukan mo bang pukawin ako? Kalimutan mo lang ito. I save ang gayong mga maliit na trick para sa mga idiots doon. Hindi mo ako matatalo, iyon ang katotohanan. Gayunpaman, pagpatay ay hindi ka magiging madali. Kung ikaw napakadali upang makitungo, hindi namatay si Triton sa iyong mga kamay. Panipi. Matapos niyang sabihin iyon, binaril niya ang isang pagtingin kay Pascal. Ang dalawa sa kanila ay nagsimulang umatras ng sabay, at ang kanilang layunin ay ang array ng paglipat. Hindi inisip ni Desmond na matalo siya ni Jack, ngunit hindi siya sigurado kung makakapatay siya. Jack alinman. Kung nakatakas si Jack, kung gayon ang mga bagay ay makakakuha lamang ng mas mahirap. Mas mainam na umatras sa sandaling ito at ikalat ang balita tungkol kay Jack. Maaari siyang makatrabaho ang iba pang mga mandirigma sa rurok upang matrap si Jack. Tiyakin nilang hindi na makalabas si Jack sa Radiant Hall na buhay. Itinaas ni Jack ang isang kilay, sa palagay mo ba papayagan kita? Ang mga kamay ni Jack ay nagsimulang mabilis na mag-flick sa pagitan ng iba't ibang mga seal. Ang isang kadena ay mabilis na na-birth out sa mga seal na iyon. Kabanata 4136. Ang mga tanikala ay kumalas habang mabilis silang bumaril patungo kay Desmond. Kinutya ni Desmond, "Brat, huwag mong isipin na maaari kang tumayo sa akin dahil lamang sa kaunting kasanayan." Ang dagandong ng isang dragon ay maaaring marinig mula sa likuran ni Desmond, Dragon Conqueror. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang bumuo ng mga gintong seal na mabilis na nag-fuse sa siyam na mga dragon na sumayaw sa hangin. Itinulak ni Desmond ang pasulong, at ang siyam na dragons ay bumaril kay Jack ng sabay. Binuksan ng mga dragon ang kanilang mga bibig upang mag-apoy ng apoy, ngunit hindi rin nagtaas ng kilay si Jack habang sinilip niya ang kaliwang kamay, na humawak ng kadena ng kaluluwa. Ang chain ay gamulo at biglang nahati sa siyam, na naglalayong tama para sa lahat ng mga ulo ng dragon. Ang siyam na mga dragon ay nakipag-away sa mga tanikala, at isang matinding alon ng enerhiya ang sumabog sa labas. Ang mga siyam na kadena na ito ay nagpakawala ng isang siksik na lilang ambon na nabulok ang lahat ng kanilang hinawakan at nakipag-away sa siyam na mga dragon. Sa isang sandali lamang, ang siyam na mga dragon ay biglang nakabalot sa leeg ng mga tanikala. Ang mga tanikala ay masikip, at ang mga dragon ay nagsimulang magpupumilit upang malaya. Gayunpaman, ang mga tanikala ay mahigpit silang nakalock. Ang mas nagpupumig sila, mas magaan ang nakuha nito. Ibinaba ni Jack ang kanyang braso, at may malakas na pag-crash, ang siyam na mga dragon ay bumagsak sa lupa, na nagdulot ng isang ulap ng alikabok na tumaas. Siyam na mga crater na nabuo sa paligid ng mga dragon. Ang ekspresyon ni Desmond ay humina sa paningin. Sa wakas ay napagtanto niya na baka hindi siya isang tugma para kay Jack. Hindi siya nasisiyahan tungkol dito, at tumanggi na tanggapin ang katotohanan. Nais niyang patayin si Jack mismo, ngunit sinabi sa kanya na kailangan niyang mabilis na iwanan ang lugar na iyon upang mabuhay siya upang makita ang ibang araw. Pinaikit ni Desmond ang kanyang mga ngipin, "Go." Kahit na hindi siya tugma para kay Jack, ang kanyang diskarte sa Dragon Conqueror ay naantala ang mga kakaibang kadena. Kailangan niyang kumuha ng pagkakataon na makatakas. Si Desmond ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Sa isang iglap lamang, nasa paglipat na siya. Hanggat inilagay niya ang isang kristal na espiritu, ang paglipat ng array ay mag-aktibo at ang puwang ay iikot sa paligid niya. Pagkatapos, kahit gaano kagalang-galang si Jack, walang paraan na mapigilan siya ni Jack. Gayunpaman, tulad ng paglakad niya sa array ng paglipat, bigla siyang nakarinig ng rattling. Tumalikod siya upang makita ang isang chain na nasa harap niya. Paano ito napakabilis? Hindi maintindihan ni Desmond. Malinaw na pinigilan siya ni Dragon Conqueror, kaya paano na naroroon si Jack? Si Jack ay nagbabantay laban kay Desmond na umalis at na-infuse ang mga batas ng puwang sa kadena ng kaluluwa. Sa kapangyarihan ng mga batas ng kalawakan, ang kadena ng kaluluwa ay 3 beses nang mas mabilis. Ang kadena ng kaluluwa ay nakabalot sa baywang ni Desmond. Pinakawalan ni Desmond ang isang galit na pagngangalit habang tinawag niya ang lahat ng kanyang tunay na enerhiya. Sa puntong iyon, handa na siyang ilagay ang kanyang buhay sa linya. Maraming pag-crack ang narinig. Ang mga resulta ng pakikibaka ni Desmond ay maliwanag. Ang kadena ng kaluluwa ay may mga bitek dito, ngunit ang mga bitek ay mabilis na natatakpan ng kulay abon na ambon.
Sa isang sandali lamang, ang kaluluwa. Ang mga chain ay ganap na naayos. Sa sandaling iyon, si Jack ay sumugod din. Si Desmond frantically ay nagpupumilit, ngunit ang kadena ng kaluluwa ay isang pamamaraan ng bagyo na ranggo ng bagyo. Kahit gaano kahirap ang sinubukan niya, walang paraan na makatakas siya. Bumagsak si Jack, at ang kanyang kulay abo na taybak ay tinusok mismo para sa dibdib ni Desmond. Ang dulo ng talim na tinusok sa dibdib ni Desmond, at ang dugo ay kumalat sa lahat ng dako. Kabanata 4137. Pagkatapos nito, nakaramdam siya ng sakit sa kanyang likuran, at si Desmond ay sinipa palayo sa array ng paglipat. Itinaas ni Jack ang isang kilay upang makita si Pascal gamit ang kanyang binti na nakataas. Pinaikit ni Pascal ang kanyang mga ngipin habang agad siyang naglagay ng ilang mga kristal ng espirito sa array ng paglipat. Ang puwang ay nagsimulang mag-distort, at nawala si Pascal sa array. Ang nabubulok na enerhiya mula sa mga kadena ng kaluluwa ay mabilis na sumalakay sa katawan ni Desmond. Sa itaas nito, siya ay sinaksak sa dibdib. Sa sandaling iyon, nawala na ni Desmond ang lahat ng kanyang naunang pagmamataas. Ang aso na iyon. Inalagaan ko siya ng maraming taon, at siya. Sa sandaling iyon, nagsimulang umubo si Desmond, at ang dugo ay patuloy na dumadaloy sa kanyang bibig. Alam niya kaagad kung sino ang taong sumipa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Pascal lamang ang palaging nasa tabi niya. Hindi siya makapaniwala na ang matapat na Pascal, na palaging nasa tabi niya, ay talagang sipa siya sa tabi bago siya namatay upang tumakas. Ang pagtataksil at pagkabigo ay sumabog. Sa sandaling iyon, sumuko na si Desmond sa pamumuhay. Upang ihinto ang anumang mga trick mula kay Desmond, agad na sinipa ni Jack ang core ni Desmond nang maabot niya ang panig ni Desmond, sinisira ang kanyang kapangyarihan. Patayin mo ako! Patayin mo ako kung manggahas ka! Jack, duwag ka kung hindi mo ako papatayin! Sigaw ni Desmond. Ang mga labi ni Jack ay nakakulong sa isang ngiti ng disdain, ininsulto mo ako sa pagsisikap na pukawin ka ngayon, ngunit ano ang ginagawa mo ngayon? Halatang sinusubukan niyang pukawin si Jack na bigyan siya ng mabilis na kamatayan. Agad na tumakbo si Welles at ang iba pa. Nagkaroon sila ng paumanhin na hitsura sa kanilang mga mukha. Ang partikular na si Welles ay ang pinakamalakas na tao doon, hindi ko inaasahan na napakabilis ng Pascal. Tumanggi siyang labanan kami, at patuloy na tumatakbo. Hiniling sa kanila ni Jack na bantayan ang Pascal, ngunit nabigo sila sa huli. Biglang naramdaman ni Welles na parang walang silbi siya. Habang nagbubuntong hininga siya, tumingin siya kay Desmond. Iyon ay isang mandirigma sa rurok at isang mataas na ranggo sa iyon. Sa mga mata ni Welles, si Desmond ay isang tao na hindi maantig. Gayunpaman, natapos na si Desmond sa estado na ito. Kahit gaano siya katindi o may talento, wala siyang kay Jack. Umiling-iling si Jack, hindi nagsasabi ng kahit ano kay Welles. Si Jack ay may mas mahahalagang bagay na dapat alagaan. Lumuhad siya at nakatitig mismo kay Desmond. Dapat narinig mo na ang aking mga pamamaraan bago. Huwag mo ipaglaban ng walang kahulugan. Kung sasagutin mo ang aking mga katanungan, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Malamig na sabi ni Jack. Jack, hindi ako susuko sa iyo. Hindi kita hahayaan na makuha mo ang gusto mo. Hindi ako mahina. Sigaw ni Desmond. Palabas. Ngumiti si Jack at nagtulak pasulong. Isang alon ng kulay abo na enerhiya na bumagsak sa katawan ni Desmond. Ang pag-iyak ni Desmond ng paghihirap ay agad na napuno ang kalangitan. Ang sakit ng kaluluwa ng isang tao na hiwalay ay hindi isang bagay na kahit sino ay makatiis. Agad na nasa shamble si Desmond habang ang kanyang isip ay blanko. Lahat ng naiwan ay walang katapusang sakit. Matapos ang 15 minuto, kinokontrol ni Jack ang alon ng enerhiya at pinigilan ang pagkawasak. Kabanata 4138. Sa wakas ay nagsimulang gumaling si Desmond. Huminga siya ng mabigat, at nanginginig ang buong katawan niya. Ang mga luha ay nasa buong mukha niya, ngunit wala siyang pakialam sa kung paano niya tinitingnan ang puntong ito. Ang sakit na iyon mula dati ay mas masahol kaysa sa impyerno. Jack, alam ko kung ano ang nais mong tanungin. Nais mo bang malaman kung paano namin kinokontrol ang mga masasamang hayop at kung paano namin napansin ang Welles? Huwag kang mag-alala, hindi mo malalaman. Matapos niyang sabihin iyon, isang patak ng itim na dugo ang nakita sa sulok ng bibig ni Desmond. Pinalawak ni Jack ang kanyang mga mata habang agad na hinawakan niya ang lalamunan ni Desmond, ngunit huli na. Hindi niya inaasahan ang ibang partido na magkaroon pa rin ng isang lason na pil sa kanya, at para kay Desmond na ubusin ito nang hindi niya napansin. Tumawa si Desmond. Jack, napakagaling mo sa pag-skimang, ngunit hindi mo inaasahan na may lason pa rin ako sa aking bibig. Sumimangot si Jack at walang sinabi.
Si Desmond ay hindi naghihintay para sa isang tugon alinman habang siya ay nagpatuloy, sa palagay mo ba ay magiging tulad ng mga idiots na iyon? Maaari ko ring pahalagahan ang aking buhay, ngunit alam ko na walang sigurado na mga bagay sa buhay. Palagi akong may isang lason na pil sa ang aking bibig upang maiwasan ang isang bagay na tulad nito. Panipi. Si Jack ay pumalakpak sa kanyang ngipin. Kailangan niyang aminin na si Desmond ay napakamapagpas siya. Ang katotohanan na ang isang mandirigma sa rurok ay maaaring gumawa ng isang bagay tulad nito ay nagbago ang pangunawa ni Jack sa kanila. Naisip niya na ang mga mandirigma sa rurok ay pinahahalagahan ang kanilang buhay, at hindi kailanman papayagan ang kanilang sarili na mawala ang kanilang buhay. Naisip niya na ang mga mandirigma sa rurok ay hindi kailanman magpapanatili ng lason. Ang kanilang mga bibig. Sigurado kang maraming ginagawa upang maprotektahan ang mga lihim na iyon, malamig na sinabi ni Jack. Sinimulan ni Desmond na umubo ng frantically, at ang itim na dugo ay patuloy na dumadaloy. Ginamit niya ang huli ng kanyang enerhiya upang sabihin, hindi ko ito ginawa upang mapanatili ang anumang mga lihim. Hindi ko nais na ang aking mga kaaway ay magkaroon ng huling pagtawa. Ako, Desmond, ay hindi pa nakatulong sa aking mga kaaway. Iyon ang mga huling salita ni Desmond. Bumantong hininga si Jack habang dahan-daang tumayo. Kapag nahaharap sa isang tulad ni Desmond, kahit si Jack ay wala sa mga ideya. Itinaas ni Lorraine ang isang kilay habang sinabi niya sa isang mababang tinig, talagang humanga ako sa kanya. Talagang matigas ang ulo. Kahit na si Lorraine ay hindi nagduso mula sa kanyang kaluluwa na napunit bago, marami siyang nasaksihan matapos na makasama si Jack. Praktikal na walang makatiis dito. Kahit na hindi rin talaga ito napigilan ni Desmond, hindi pa siya nagsumite kay Jack pagkatapos ng pagdurusa. Si Welles ay katabi ni Lorraine nang sinabi niya, kaya paano kung siya ay matigas ang ulo? Namatay pa rin siya sa wakas. Matapos ang 2 oras, isinaaktibo ni na Jack at Lorraine ang paglipat ng array upang iwanan ang masasamang kapatagan. Bago dumating, si Jack ay may 62 puntos, at kahit na umalis siya, mayroon pa rin siyang parehong halaga ng mga puntos. Siya ay naglakbay sa masasamang kapatagan sa lahat at nakaranas ng maraming bagay, ngunit nabigo siyang makakuha ng isang solong punto sa wakas. Bago umalis sa Evil Plains, sinubukan ni Lorraine na payuhan si Jack laban sa pag-alis, humiling kay Jack na patayin ang ilang masasamang hayop bago umalis. Inisip ito ni Jack para sa isang habang ngunit tumanggi sa huli. Malawak ang masasamang kapatagan, at hindi mabilang na masasamang hayop ang naruroon. Makakakuha siya ng maraming puntos kung nanatili siya roon, ngunit ayaw ni Jack. Mag-aaksaya ng anumang oras. Nahuli na niya ang amoy ng isang malaswang balangkas. Ang mga taong iyon ay kailangang nagpaplano ng isang bagay na malaki. Kaya, kailangan niyang gumalaw ng mas mabilis. Sa pinakadulo, kailangan niyang malaman kung ano ang kanilang ginagawa. Kinuha ni Pascal ang pagkakataon na tumakas sa masasamang kapatagan. Ang unang pagkakataon na magawa ni Pascal pagkatapos ng pagtakas ay marahil ay upang maikalat ang balita ni Jack kahit saan. Ang mga taong iyon ay hindi pa nagustuhan sa kanya. Sa pagkamatay na ni Desmond sa kanyang mga kamay, hindi nila siya pababayaan. Sa huli, si Jack ay nagbid kay Welles at ang iba pa ay palm bago dalhin si Lorraine sa array ng paglipat, na iniwan ng masasamang kapatagan. Kabanata 4139. Ang paglipat ng array ay isinaaktibo sa loob ng isang buong oras bago ang pangit na puwang ay nagpapatatag. Dumating sila sa isang plaza ang laki ng 3 larangan ng football. Ang plaza ay napapalibutan ng isang layer ng lila na ilaw. Tama sila sa gitna ng plaza. Kapag ang dalawa sa kanila ay nakakuha ng kanilang paa, medyo ilang mga tao ang tumingin sa kanila. Ilan ang ginagawa nito? Bakit ka nagtatanong? Tumingin ka lang. Itinaas ni Jack ang isang kilay bago siya tumingin sa hangin. Nakita niya ang isang napakalaking scroll doon na may isang numero sa pinakadulo. Huminto ang bilang sa 115. Mula sa naunang pag-uusap, madaling maunawaan na ang bilang ay kumakatawan sa kung gaano karaming mga tao ang nasa plaza. Siya ang 114, habang si Lorraine ay ang 115. Hindi lamang mga numero sa scroll, sa ibaba ng bilang ay ang mga salitang, metal na katangian, katangian ng kahoy, katangian ng kidlat, katangian ng kaluluwa, katangian ng yelo. Maligayang pagdating sa formation ng trap ng katangian, kayong dalawa ay hindi kapani-paniwala na mga kaluluwa. Sinabi ng isang lalaki sa isang itim na balabal. Lumingon si Jack upang tumingin sa tao, at ngumiti ang tao bago gumawa ng isang pagpapakilala, ako si Zubok mula sa Chaos Continent. Ako ang pangalawang hindi sinasadyang bastard na dumating dito, at 5 araw na ako. Ang mga labi ni Lorraine ay umiikot bilang isang hindi mapakali na pakiramdam na gumagapang sa kanyang isipan, 5 araw. Ang pagbuo ng bitag na pagbubuo. Ano ang nangyayari?
Bakit hindi sinabi sa amin ng token ang anumang oras na ito? Ngumiti si Zubek, tingnan ang tuktok na bahagi ng scroll. Malinaw na nakasulat na kailangan nating masira ang Formasayon kung nais nating umalis. Kung hindi, tayo ay matrap dito magpakailanman. Naririnig ito, sumimangot si Jack. Nangangahulugan ito na ang hamon na ito ay upang makahanap ng isang paraan upang masira ang pagbuo. Ito ay hindi lamang isang pagsubok ng kasanayan o talento. Napabuntong hininga siya nang walang magawa. Iniwan niya ang masasamang kapatagan dahil nais niyang hanapin ang mga mastermind sa likod ng lahat ng mabilis. Gayunpaman, ang hamon na ito ay ganap na naiiba mula sa dati. 5 araw na si Zubek doon. Tiyak na sinubukan niya ang kanyang makakaya upang malaman ang isang paraan upang masira ang Formasayon, ngunit nakulong pa rin siya doon. Malinaw kung gaano kahirap ito. Tumango si Jack kay Zubek bilang isang pagbati bago siya lumakad papunta sa lilang ilaw. Iyon marahil ang pagbuo ng katangian ng bitag na pinapanatili ang lahat sa loob. Huminga ng malalim si Jack bago siya nagsimulang bumuo ng selyo pagkatapos ng selyo. Ang hindi mabilang na mga seal ay sumayaw sa hangin, at ang kanyang mga aksyon ay nakakaakit ng pansin ng lahat. Medyo ilan sa kanila ang tumawa at umiling-iling, gayon pa man ang isa pang Nate. Mayroong palaging mga nag-iisip na sila ay isang pagbubukod. Lahat ng ito ay normal. Pagdating ko, sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya, ngunit walang silbi ito sa huli. Isang chain na kasing kapal ng isang braso ay lumitaw. Inabot ni Jack upang kunin ito bago marahas ito sa lilang ilaw. Ang lila na ilaw ay rippled bago bumalik sa orihinal na estado nito, na parang walang nangyari. Medyo natigilan si Jack sa paningin. Tiwala siya sa kanyang mga kasanayan. Kasama niya na ang pagmaster ng kaluluwa, sigurado siya na walang sino man sa mundo na umiikot ay isang tugma para sa kanya. Gayunpaman, kahit na sa kanyang buong kapangyarihan, ang hadlang ay nag-rippled lamang. Tumawa si Zubek, sinubukan namin ito. Sinubukan ito ng lahat. Ito ay walang silbi. Sa palagay ko dapat mong i-save ang iyong enerhiya. Imposibleng masira ang lakas ng loob. Kabanata 4140. Sinabi namin sa kanya na ito ay walang saysay, ngunit ayaw niyang makinig. Laging may mga matigas na tao na ito na sa tingin nila ay espesyal. Ayos lang, haharapin niya ang katotohanan sa sandaling lumibot siya ng kaunti. Mabilis niyang mapagtanto na hindi kami lahat ay nakatayo dito sa chit-chat. Ito ay lamang na hindi natin malalaman. Naghihintay lang ng isang himala. Panipi. Ang mga talakayan sa paligid ay naririnig ni Jack. Bumantong hininga lang si Jack at hindi pinansin ang mga ito. Kinutya ni Lorraine bago niya ibinaba ang kanyang tinig at sinabing, ano ang alam nila? Ang mga taong iyon ay walang tugma para sa iyo kahit na 3 beses silang mas malakas. Bulag lamang silang nagsasalita. Tumangala si Jack sa lila na hadlang na nakakumpirma sa lahat. Ang pagbuo ng katangian ng bitag ay tiyak na hindi tulad ng isang bagay na maaaring mabuksan lamang na may kapangyarihan lamang. Kaya, kailangan niyang maghanap ng ibang paraan. Hindi lamang niya maaksaya ang kanyang oras. Lumingon si Jack upang makahanap ng isang liblib na lugar bago siya umupo at isinara ang kanyang mga mata, ipinadala ang kanyang pandama. Nais niyang suriin ang bawat sulok ng lugar. Laging posible na makakahanap siya ng isang disakdal na lugar upang pag-atake at masira ang pagbuo. Iyon ang pinaka-pangunahing paraan upang masira ang isang Formasayon. Sigurado si Jack na sinubukan ng iba ang parehong bagay bago at nabigo na makahanap ng isang mahina na punto. Gayunpaman, nais pa rin ni Jack na subukan ito sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa mga tao ay hindi gumagamit ng katangian ng kaluluwa. Ginamit niya ang katangian ng kaluluwa sa loob ng maraming taon. Ang kanyang kaluluwa ay patuloy na nagsanay at pinino. Ang kanyang pandama ay mas mahusay kaysa sa anumang ordinaryong tao. Posible na makakahanap siya ng isang bagay na hindi nila magagawa. Tahimik na nakaupo si Lorraine sa tabi ni Jack. Siya ay isang taong nakakaalam ng kanyang mga limitasyon. Alam niya na hindi niya maaaring masira ang pagbuo sa kanyang mga kasanayan at utak. Lahat ng iba ay tumingin kay Jack. Nang makita nila na napaikit si Jack at ipinapadala ang kanyang pandama, si Jack ay muli ang paksa ng pag-uusap. Ang taong ito ay talagang matigas ang ulo. Kung ang pamamaraang iyon ay maaaring magamit, pagkatapos ay masira na natin ang pormasyong ito. Bakit pa tayo pupunta dito? Nakita ko ang maraming mga ganitong uri. Hayaan mo lang siyang subukan, hindi siya susuko hanggang sa gawin niya ito mismo. Mabilis niyang mapagtanto na ang anumang maisip niya ay nasubukan na. Tahimik na umiling-iling si Zubek bago siya umupo sa tabi ni Lorraine. Siya ang pangalawang tao na pumasok sa Formasayon ng bitag na katangian, at 5 araw na siyang naruroon. Sinubukan na niya ang lahat ng makakaya niya. Sa una, tatalakayin niya ang mga bagay sa iba na may malaking interes. Gayunpaman, dahan-daang nawala ang kanyang pagganyak.
Sa puntong ito, nagpa siya siyang tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Tumingin si Lorraine kay Zubek, nasubukan mo na ba ang maraming mga pamamaraan? Lahat ito ay walang ginagawa na chit-chat, ngunit nababato rin si Lorraine. Tumango si Zubek bago siya idinagdag, sinubukan ko ang lahat ng makakaya ko. Sinubukan ko pa ring patakbuhin ito sa aking katawan. Hindi ako gumamit ng anumang mga pamamaraan at purong pisikal na lakas. Sa huli, walang kapaki-pakinabang. Ay sinubukan na ng lahat ang maaari mong isipin. Sumimangot si Lorraine bilang isang nababalisa na ekspresyon ay lumitaw sa kanyang mukha. Ngumiti si Zubek bago niya tinapik si Lorraine sa balikat, huwag kang mag-alala ng labis. Ang pormasyong ito ay hindi pipigilan sa amin magpakailanman. Dahil hinihiling sa amin na maghanap ng isang paraan upang masira ang porma sayon, kailangang magkaroon ng isang pamamaraan. Ito ay lamang na hindi natin naisip ito. Panipi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.